galing ang sakit, na? So, yan po mga kaibigan, no? So, ibig sabihin na damayan. Kasi kay Job, yung tatlo niyang kaibigan pumunta. So, ganun din, no? Tapos sa kulungan din minsan. Siyempre, dumadalaw tayo. Tayo ay nagbibigay ng panahon para i-comfort po ang mga kaibigan natin o kung sino man na ating dadalawin. Kasi sinabi ng ating Panginoon si Kristo, sabi niya, nang ako ay walang damit, hindi niyo ako binigyan ng damit. Nung ako ay nagutom, hindi ako binigyan ng pagkain. Hindi niyo ako pinakain. Nung ako ay nauhaw, hindi niyo ako pinainom. Tapos ang sabi ng mga nagtanong sa kanya, kailan po kayo, no? Na nawala ng damit? Kailan kayo nagutom na hindi pinakain? Kailan kayo nakulong na hindi? Tapos sabi niya, kung ano ang ginawa niyo sa iyong kapwa, ay ginawa niyo sa akin. Kaya napakapalad mga kaibigan pag tayo ay tinatawag natin na mapagbigay, no? So ang mapagbigay, hindi lamang sa pera o kung ano pa man, no? So ang pinaka mahirap natin ibigay minsan ay ang ating panahon. Kasi minsan halimbawa mayroong tao na nangailangan ng advice, no? Gusto lang niya na maibulalas o kaya gusto niya lang na sabihin ang kanyang mahinanakit, no? So, dapat tayo ay makinig. So, napakahirap minsan dahil busy tayo. Busy po ang bawat isa sa atin. Subalit, pagbigyan natin ang ating kapwa na pakinggan ang kanyang sasabihin ay napakaganda, no? Kasi ang sabi ng mga psychologists, no, ayon sa akin na rin sabi po nila, one way of solving the problem is to tell the problem. Ang sabi nila na isa sa mga solusyon sa problema ay parang i-share ang problem. So, di ba? No? Pero sa mga tinawag naman, pinakiusapan na pakinggan ang problem, dapat ingatan din po natin na dapat doon lang, no? Kung saan kayo nag-usap, doon lang po, hindi pwede dapat na lalabas kung saan-saan. Kasi ingatan natin kung ano man ang dapat na ingatan. So, kaya yan mga kaibigan. Kaya ang role ng guidance counselor ay makinig, subalit manatili lamang kung saan ang opisina ng guidance counselor at hindi siya magsabi kung ano ang gagawin, kundi siya i-guide lamang, no? So, ang pinakamahirap na ibigay natin sa ating kapwa ay ang ating panahon. So, of course, no? Mayroon din tayong mga tinatawag na, kasi ang halimbawa na ang ating sahod ay, halimbawa palagay natin ang sahod natin ay natatanggap natin buwan-buwan, halimbawa lang po ay 10,000. Yung 1,000 dyan ay para sa church, para kay Lord, no? Siyempre sa magitan ng church kung saan tayo kumakain ng tinatawag natin na spiritual food natin. So, ganun, dapat mayroon pa tayong tinatawag na offering, no? So, yung offering, siyempre, no? Yung 1,000, parang ibinalik lang natin, tungkulin natin yan. Tapos, mayroon tayong love offering pa, no? Kung magkano mula sa puso. So, tapos, doon, sa ating budget na halimbawa, 10,000, 1,000 na para sa church, halimbawa, lagay ng 100 ang para sa love offering, no? 1,1 na. So, mayroong natira na 900. So, yun ang 900, pwede natin yun na i-budget, no? O kaya ipunin na kung sino man may kailangan sa ating members of the family, relatives, or friends, doon po natin kukunin. Parang ano siya, no? Tapos, of course, wag natin kalimutan yung savings, no? So, pag halimbawa, savings ay 1 siya, no? 1,000. So, ibig sabihin na 7K, doon tayo mabuhay sa 7K. So, yan, ha? So, ibig sabihin, nagampanan natin ang tinatawag natin na mapagbigay tayo. Yung ating tungkulin para naman kay Lord ay nagawa natin, no? Tapos, mayroon pa tayong love gift o kaya love offering, no? So, di ba napakaganda, no? Kasi, pag tayo ay ganun, kaya ano ang gagawin po natin upang tayo ay lalong makapagbigay, no? So, di ba? Napakaganda masaya pag tayo ay nagbigay. So, it is more blessed to give than to receive, no?
So, isa yan sa mga habang naghihintay tayo sa pagbalik ng ating Panginoon. Yan ang isa sa mga, tapos mga kapatid, isa sa magagawin po natin. Parang tayo ay nagdedeposito sa langit.